Hello mga kapatid, magandang araw. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to the Pinky Town. This is Glenda. I'm a cancer thriver. At napakasarap po ng usapan natin ngayon. Alam kong magugustuhan nyo ito. Lasap na lasap. Mga pagkaing swak na swak para sa mga chemo patients natin. Kaway-kaway yung ating mga kapatid na on chemo right now. Gagawa tayo ng bagong fresh na video for you mga masasarap na pagkain dahil ayokong nagugutom tayo. Hindi pwede ang gutom. Ang pag nagutom, nakakapangit. Okay? Nakakimo na nga, hirap na nga ang feelings mo. Nagutom ka pa. Hindi pwede yan. Hindi ako papayag. Okay? Kaya pag-uusapan natin mga kapatid ang mga pagkaing bagay na bagay sa ating mga pasyente na on treatment right now para lalong mapabilis ang recovery. At syempre alam naman natin na kapag nakakakain tayo ng wasto, sumasaya tayo dahil tayo yung mga Pilipino. Ang mga Pilipino mahilig kumain. O tsaka sa dami na nga ng pagduruso natin, hindi na natin control ang lahat ng bagay. Pati ba na yung pagkain, lost tayo. Parang anong gagawin? Anong bagay? Okay? Diba? Okay, so eto muna. Simulan natin. So, on chemo ka ngayon. At dahil on chemo ka, marami kang friends na nakakaalam at maraming friends na nagmamalasakit. May mga magsasabi dyan, ako, Day! Mars, mag-vegetarian ka na, magdahon-dahon ka na lang. Mamamatay ang cancer. Okay. Delikado yan. Ang pagiging vegan at vegetarian po ay inaaral. Hindi po yan basta-basta. Ang katawan po natin ay disenyo ng Panginoon na maraming kailangan na nutrients at kailangan makuha natin yung mga yon. Kasama na dyan yung B12, calcium, ang tawag mo rito, iron, protein, okay? At usually nakukuha natin yan sa mga usual na protein na kinakain natin. Mga meat, diba? So iron, calcium, protein, vitamin B12, yan. Pag bigla tayo ng vegetarian na hindi natin inaaral, baka po kapusin, kulangin, at hindi makatulong, lalo pa immunocompromised na. Gusto ko lang po linunan, ako I love vegetables, and eventually magiging vegan chef po ako. Pero magiging vegan chef po ako, dahil gusto ko mas marami pang alam na mga lutong gulay na pwede sa mga pasyente. Pero hindi po ibig sabihin hihinto ako sa pagkain. Parang nag-aaral ka magluto ng Japanese food. Hindi ibig sabihin magko-convert na ako from Filipino to Japanese. Okay? Hindi ibig sabihin, porque nag-aaral ako kunyari magluto ng Korean food, hindi ibig sabihin magpapalit na ako ng passport from Filipino to Korean. Okay? Gusto ko lang po madagdagan ng kaalaman ko dahil napakarami po talaga masusustansyang pagkain na vegan. Okay? Pero, ang pag-uusapan muna natin ngayon ay yung mga regular na pagkain na kinakain natin bilang mga Pilipino at ang ipinamamanhig ko po sa inyo ay huwag basta-bastang magpapanik diet. Marami po sa atin ang biglang magpapanik diet dahil na rin po sa udyok ng mga kamag-anak, ng mga well-meaning friends at hindi po na plano. So, delikado po ito, okay? Pag sinabi po ng doktor na kumain po tayo. So, uunahin natin, 3 kategorya itong pag-uusapan natin. Una muna mga protina, tapos yung mga prutas, ayan, ay gulay, syempre given na yan. Okay, mamaya babanggitin natin yung gulay. Tsaka ano pa ba yung mga ibang pwede? Okay, sige. Para sa mga cancer, kasi ito, ang uunahin ko yung protina. Kasi, biglang may mga nagpapanik, biglang naggugulay-gulay, ayaw nang kumain ng karne, ayaw nang kumain ng ganito, ng ganyan. Okay. Umpisa pa lang po, sabihin, hindi ako magpupush kumain ng baka, kayo, at ng baboy. Ako, personally, I don't eat beef, I don't eat pork. Pero, kumakain ako ng isda. Bakit ba kailangan ang protina sa mga cancer patient? Kasi ito po ay nakakatulong sa tissue repair at pagpapalakas ng katawan. At kailangan natin ng mga ito. Okay, lalo na pag dumadaan sa chemo. Kasi ang goal natin is hindi lang mabusog. May labanan pong mangyayari at wag na po nating katakutan ng kumain ng pagkain basta wala doon naman sa kategorya ng bawal at babanggitin din natin yun sa ibang video. Kasi kailangan nating maging malakas ang ating katawan. Kailangan nating maging host sa laban ng mangyayari. So, ang goal po natin ay ang role natin, alam natin. Alam din natin ang role ng chemo. Yung mga cancer cells, wag na po natin itry na magicin
agad-agad, biglang nagdahon-dahon, hoping na next week ay patay na lahat ang cancer. It's not gonna happen. Okay? On chemo na po ang kayo ng mga kapatid natin. Hayaan na po natin ang mga gamot na high power ang tumira dyan sa mga cancer cells. Okay? Ang goal po, ang trabaho naman po natin ay pangalagaan ng ating katawan na siyang nagiging battlefield ng labanang ito. Kailangan wag po tayong bibitaw, wag po tayong bibigay. At kailangan natin ang lakas ng katawan at magmumula yon, malaking porsyento nun ay sa pagkain. Okay, simulan natin sa ulam. Anong magandang ulam para sa ating palengke list? Isda, tulad ng salmon, tuna, mackerel, sardinas. Ito po ay mayaman sa omega-3 fatty acids na makakatulong sa pagpapalakas ng immune system at paglaban sa inflammation. Ito rin po mga isda na to ay mga mabababa sa mercury. Okay, kalaban natin mercury. Ayan, toxic yan, toxic. So, salmon, basta less than 12 inches yung laki. Salmon, tuna, mackerel, sardines. Yan, pwede. Okay. Tulingan. In case may nagtatanong, tulingan. Okay, nung isang araw nag-research ako, pwede ba kumain ng tulingan? Tatagat ang sarap-sarap ng tulingan. Okay, ang tulingan, actually, medium-medium lang siya sa mercury. Tapos, yung lifespan niya maikli lang, so hindi siya masyado nagtatagal sa dagat. Pangalawa, dun sa food chain, hindi naman siya masyadong kataasan, makapangyarihan. So, hindi siya masyado nakakakain ng mga isdang malakas sa mercury. Okay, so pwede na ang tulingan, pero depende sa luto. Kapag po ako, yung niluto nila na may vinegar, hindi po ako kumakain ng may vinegar because it makes me acidic. Yung acid, imiwas po ako doon. Okay? Siguro ka apple cider pwede. Pero usually po niluluto nila sa white vinegar kaya hindi na rin ako bumili. Pero pwede po ang tulingan. Bangus, pwede ba? Pwede. Okay, mataba po ang bangus. Bangus belly, yung tiyan maganda kasi mataba po yun. Pero kahit ibang parte ng bangus, siguro doon nyo lang pong sa tinik. Maingat tayo sa tinik, okay? Kasi ang bangus ay matinik, alright? Pero maganda pong isda ang bangus. Galunggong, sarap din po yan. Okay. Number 2, maliban sa isda, maganda ring source ng protina, ang mga seafoods, crabs, hipon, at crabs, hipon, ano pa ba isa? Pusit. May anti-cancer properties yung black ink ng pusit. Ang contention ko lang doon, kasi yung mga seafoods, hindi sila kompletong protina. Merong 20 amino acids, yung protein, 9 essential, yung pusit kulang, hipon kulang, crab kulang. Ang fish kompleto. Alright? Next is chicken. Manok. Para tayo na sa game show. Okay, manok. Particular na ang chicken breast, ito ay lean protein. Ibig sabihin mababa sa taba. Pero, mayaman sa protina at maganda rin para sa muscle repair. Ito ba ay kumpleto sa amino acids? Yes. Kumpletong protina ang chicken. Okay, kahit maliit. Kumpleto. 100 grams. Okay. Next is tofu or tempeh. Plant-based na protein na kumpleto rin at mainam para sa vegetarian o vegan, mayaman sa isoflavones at may anti-cancer properties. In fact, yung almusal ko kanina, nagluto ako ng munggo kasi may lakad ako kanina dapat. Nagpunta ako, na-cancel pala yung pupuntahan ko. Pero nagluto ako ng munggo, tapos nagluto ako ng tofu. Meron kasing from tofu pa dito. Gagawin ko sana yun na cake. Hindi ko pa nagagawang cake. Ginawa ko na lang ulam. Frinay ko ng konti. Tapos, yun ang inulam ko. Sinawsaw ko sa apple cider. O yan, sarap. Number 4, itlog. Ang itlog ay kompletong protina. Essential amino acids, kompleto. At nagbibigay ng mataas na kalidad ng protein. Parang ang konti nga lang niya, parang 8 lang yata. Depende kung gaano kalaki yung itlog. I think, depende sa tao yung may mga cholesterol problems. Ako, I think I can eat 1 or 2 na buo. Kasi wala akong cholesterol problems. Pero yung iba, yung mga may liver problems, pinapakain nila marami egg white. Maganda kasi may choline. Pero I think for adults, baka pwede na isa. Maganda rin itanong sa doktor, ha? Kasi konti lang naman yung nito, protein nito per
per egg, parang 8 lang, 7. Depende kung maliit pa yung tinda sa sari-sari store. Mas konti. Okay. Ngayon, next, beans and lentils. Magandang source ng plant-based protein at fiber na makakatulong din sa digestion. Pero yun nga, hindi kompletong protina. May mga combination yan dapat. Yogurt or Greek yogurt. Magandang source ng protina at probiotics na makakatulong sa gut health, lalo na matapos ang chemotherapy. Pero kailangan ay pasteurized. Anong ibig? We'll talk more about this later. Yung pasteurized, nadarang sa apoy, dumaan sa apoy. Kasi doon mamamatay yung mga bakterya katulad ng E. coli, Salmonella at iba pa. Okay? So magandang kung kakain tayo ng yogurt, Greek yogurt, yung pasteurized. Next, fish liver. Wow! Tulad ng cod liver, mayaman sa protina at omega-3 fatty acids na mataas din sa vitamin A and D. Ako naman, ang ulam ko ngayon, chicken liver, tapos may hard-boiled egg. Okay? Okay. Next, number 8. Nuts and seeds. Ako, papakita ko sa inyo yung chichak ko. Okay. Binili ko ito isang buo doon sa friend ko. Hindi na kasi ako nagja-junk food. So, ito po yung aking brain food. Ito po yung aking kinakain pag nag-iisip ako, pag nag-aaral ako, when I'm working from home. Okay? So, yan po ang mga sources natin ng protina. So, kumain po tayo. Mag-ulam. Okay, huwag pong matakot. Again, hindi ko na po babanggitin ang pork. Hindi ko po siya pinupush. At hindi po ako kumakain nun. And beef. Okay? Sobrang hirap tunawin. At saka, ang hirap din kasi sa inflammatory, yung beef din kasi, ang dami na rin niyang injections. At usually, ginagawa nila yon, ini-injectionan para tumaas ang production ng milk ng 15 to 20%. Okay? So, wala po tayong magagawa doon eh. Ayan. So, unless yung pong kakainin nyo ay kilala nyo ang pinagbilhan at ito ay grass-fed at grass-finished. Ibig sabihin, ang pinakain ay hindi mais, kundi mga damo lamang at ito ay nakakawala. Alright? Free range. Nakakawala, hindi yung nakakulong sa isang enclosed na area at sana hindi na ineksyonan. Maganda kung kilala nyo po yung may-ari ng farm. Otherwise, nakakatakot. Hindi safe. Okay? Ngayon, protina, gaano ba karami? Usually po, pag hindi naman dumadaan sa ibang klase ng treatment, parang 0.8 per kilogram ng body weight. So, kung kunyari, 60 kilograms ang timbang mo, 48 grams ng protina kada araw ang kailangan. Okay? 48 grams ng protina. Ang ginagawa ko, minsan kino-compute ko. Minsan, pag nag-compute kayo sa internet, chinek nyo. Minsan lalabas, kunyari, salmon, 100 grams, 17 grams of protein. Minsan naman 21. Sabi ko, ang gulo nito. Ina-add ko na lang. Okay? So, yun po. Pero for cancer patients, usually, mas mataas ang required na protina kasi iba nga po yung condition. 1.2 to 2 grams ng protina per kilogram ng body weight. Kunyari, kapag 60 kilograms ka, mga 72 to 120 kilograms ng protina ang kailangan mo. Ita-times lang naman yun. Pero, maganda pa rin kumonsulta sa doktor. Hindi naman po pwedeng sobrang nagprotina na lang kasi baka tamaan din ang liver at ang kidneys. Okay? So, minsan the problem talaga is not the food. The problem is our attitude. Pag sinabing pwede, minsan naabuso, 'di ba? So, maganda po, lalo na ngayon on treatment for cancer at usually pag may karamdaman tayo, sinyalis na yun na nagkamali tayo in the past. Check lang natin yung attitude natin, especially sa pagkain. Like ako, lagi akong aware, binabantayan ko yung mga pagkakamali ko kasi ayoko po ng paulit-ulit na pagkakamali. Ako, chinecheck ko laging sarili ko. At sa pagkakain, sumasabi talaga ako niyan, especially before. Kaya, bantay-bantay po sa pagkain. Okay? Next, prutas! Anong prutas ang pwede? Okay, ang bawal lang naman kasi sa atin na prutas, yung kailangan kainin ng balat. Okay? Katulad ng ubas at ng strawberry. Okay? Hindi yan pwede. Wala tayong proteksyon. Walang proteksyon pag on chemo kasi immunocompromised. So, pwede may E. coli, pesticide, insecticide, salmonella, kung ano-ano pang posibleng bacteria nandyan. Kung ano man yung present. Hindi natin alam kung na-contaminate yan, na ilagay yan sa freeze, na katabi ng ganitong karne or something. Hindi natin alam. Pero pwede ang mga sumusunod na prutas. Number 1, saging. Okay. Madaling kainin, balatan. Mabuti para sa digestion, mayaman sa potassium, vitamin B6 na nakakatulong sa energy levels at sa pagbabawas ng feeling na susuka. Okay. Number 2, balatan, mansanas, pwede. Mataas sa fiber at vitamin C,
Ang pectin sa mansanas ay makakatulong sa digestion at maaaring makatulong sa detoxification ng katawan. Pero again, kailangan balatan. Medyo tricky balatan ng mansanas kasi balatan, hawak mo, binalatan mo. So, nung nabalatan mo na, yung pinanghawak mo doon sa part na may balat, hiyahawak mo doon sa part na walang balat. So, paano yun? Ibabad. Okay. Magandang ibabad sa water with baking soda or water with suka, vinegar. Okay, next, suha. Mayaman sa vitamin C at antioxidants. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system at paglaban sa free radicals. Importante ang immune system, okay? Kasi nga po, ito yung para mga barangay tanod sa katawan natin na nakikita yung malilit na cancer cells. Ay, ikaw! Cancer cell ka! Ligar ka! Ay, ikaw! Mo, di ba? Pero, nung naka-oral chemo ako last year, binawalan akong kumain ng suha. Sabi ko, Dok, bakit? Kasi nakakaikli yan ng effectivity ng gamot. Tinatalo niya ang chemo. Gano'n ka-powerful ang suha, mga beshi. Okay, tanong niyo muna sa doktor kung pwede kayo sa suha. Pero, alam ko pag nakikimo, I don't remember exactly, pero alam ko binabawal yung vitamin C. Pero yung mga prutas hindi. Kasi ako noon, kumakain ako everyday ng kalahating orange, and then, 3 slices of lemon sa hot water. Bakit kalahati lang ang kinakain kong orange? Pwede namang buo. Nagtitipid yata kami. Nagtitipid yata si mama. O ako nagtitipid. O both. Okay, awa na Diyos. Okay naman. Next, mangga. Mayaman sa beta-carotene. Balatan. Beta-carotene, vitamin C at fiber. Ang mangga ay makakatulong sa digestive health at pang-neutralize ng free radical. Gaano karami? Isang pisngi lang. Sobrang tamis ng mangga. Sobrang tamis. Okay, wag tayo mag-abuso. Remember, sometimes the problem is not the food, it's the attitude. Okay. Next, pakwan, isa na namang sweet na prutas. Mataas sa tubig at lycopene, isang antioxidant na may anti-cancer properties na nakakatulong din sa hydration. Mahalaga, lalo pag natapos ang chemotherapy. Bakit? Kasi di ba may pumapasok na chemical sa katawan natin. Kaya pinapainom tayo ng maraming tubig kasi para yung chemo, once nagawa niya na yung function sa katawan natin, mafa-flush out na. At nakakatulong itong mga ganitong prutas na mataas sa water, mataas sa pang-hydrate. Pero, sobrang tamis ng pakwan sobrang sweet yan. Hindi maganda pag sobrang sweet. So, kung kunyari, alam ko, lagpas yan ng 55 sa glycemic index, kalahatiin nyo, 100 grams. So, di kalahatiin lang, makatikim lang, wag lang mag-spike. Okay? Next, pinya. Maganda ang pinya, naglalaman ng bromelain, isang enzyme na makakatulong sa digestion at may anti-inflammatory effects. Bawas ng pamamaga, mataas din ito sa vitamin C at kailangan natin ng vitamin C sa immune system natin. Di ba kinuwento ko nga, parang mga barangay tanod yung mga immune system na yan. Okay, next is papaya. Mayaman sa vitamin C, beta-carotene at folate. Ang papaya ay makakatulong sa immune function at sa digestion. Pampaganda pa ng balat. Okay, papaya, may papain. Yan. Huwag masyadong marami. Yung sakto lang, sapat lang. I-google nyo, glycemic index ng papaya, 100 grams. Pagkalagpas ng 55, that's too much. Kalahati lang. Alright? Next is avocado. Another one that's good for the skin. Bagaman technically, isang prutas, ito ay mataas sa healthy fats. Okay? Potassium at vitamin E nakakatulong sa overall health at nagbibigay ng sustansyang kinakailangan ng katawan para sa panahon ng recovery. Yan. Okay, laging siguraduhin na malinis at sariwa. Malinis at sariwa. Okay? Importante yon. At syempre, kung gusto natin na mas personalized na diet, sa doktor or sa dietitian. Although ako may experience ako nung last year, banggitin ko na. Ay ni-range ako makipag-usap sa isang nutritionist. I was nung time na yun, nagre-research. Kasi nag-start ako mag-research ng food. 2018 pa po. So, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 taon na po ako nagre-research tungkol sa pagkain. At in fact, unahan ko na kayo in advance. May padating po tayong malaking project tungkol sa pagkain na produkto po ng research ko. Abangan. Okay.
So, siniseryoso ko po ang pag-aaral ko ng pagkain. Ngayon, papakausap ako sa isang nutritionist. Bago kami nag-usap, nag-chat ako, eto yung mga eto sana gusto ko matutunan, ganito, mga ni-research ko. Alam na, nag-usap kami. Ang sinabi lang niya sa akin ay pwede ko namang makuha impormasyon sa internet kung gaano karaming protina kailangan to at pinapainom niya lang ako ng gatas na yung ending ay nagsisimula sa letter R and E. Sabi ko, napakatamad naman itong nutritionist na to. Napakatamad na paraan para ayusin ang kalusugan. And it's, yun lang. Wala man lang tinuro sa akin na iba. And excuse mo lang yung sarili ko, parang, yun lang, talaga ba? Ako na lang magre-research. Yun lang pala ituturo sa akin, papainumin ka lang ng shortcut. Wag na. Buti na lang libre, kundi siguro asar na asar ako kung may bayad yon. Kung binayaran ko yung pinakausap sa akin, hindi, wag na. Ako na lang, okay. Ito po, kung afford nyo ang nutritionist or dietitian, sige po. Pero kung hindi afford at gusto natin magtipid, eto na po ang gabay natin. Okay, ngayon, gulay na tayo. Naku, ayan, gulay. Again, wag basta-bastang all dahon-dahon. Pwede pa rin po ang gulay. Pwede. Pero ang kailangan natin, yung mga gulay na luto. Wag overripe. Mga Pilipino minsan pag nagluto ng pakbet, lutong-luto, lagang-laga. Wala nang buhay yung nakita ko yung di-slice yung mga talong to, yung durug-durug na yung kalabasa. Parang wala na, parang sobrang broken-hearted naman itong kalabasa na to. Durug na durug. Ano ba yun? Wag durug na durug. Okay. Kung ano ang ipapayo natin ng mga gulay? Syempre, unahin na natin yung mga may superpowers. Broccoli. Hugasan. Broccoli, cauliflower, ayan, papakita ko sa inyo yung pinamili ko papakita ko sa inyo. Aray ko, namili ko kanina dito sa may tindahan, sa may amin. Aray ko, kakaubos lang kasi. Kaya ako aray kasi meron ako sugat sa kamay. Etas na pasok pa ko. Ayan, repolyo. Kasi kasama to sa Brassica family, yung mga cruciferous vegetables. So, kasama dyan yung cauliflower, broccoli, repolyo, kale, marami pang iba. Brussels sprouts, nung nag-birthday ako, may nagregalo sa akin ng Brussels sprouts. Parang malilit siya na para siyang duwende na repolyo. Ang sarap. Tapos meron pa ako ditong spinach na boiled spinach. Okay. Ano pa pinirigalo sa akin? Broccoli florets. Ubus na. So, ito binili ko. Tapos, bumili rin ako ng pipino. Dahil ang pipino maganda sa liver. Kung kakain po kayo ng pipino, balatan. Hugasan mabuti. Ibabad nyo na rin kasi yung hinawak natin ng kamay na may balat, ipapanghawak sa walang balat. Di, andumi rin. Hugasan ng mabuti sa running water, ibabad na sa may suka, habang may balat pa and then after 15 minutes na may balat pa sa kabalatan. Okay? And then, bumili din ako ng carrots. Actually, hindi ako mahilig sa carrots. Bumili na rin ako kanina. Okay, kasi ano bang plano ko sa carrots? Ilalagay ko sa smoothie. Okay, ilalagay ko yan sa smoothie mamaya. Ang repolyo actually nilalagay ko na rin po sa smoothie. Okay, hindi organic to mga nabili ko. So, babalatan naman yan, mga bababarin. Ito hindi organic to. Mas madali sana for me. So, eto, tatanggalin ko yung outer layer and hugas ng mabuti. And kailangan ko siyang ibabad. Sa tindahan ko lang kasi ito binili. Normally, ang binibili ko organic. Para konting hugas na lang, hindi na ako nagbababad. Pwede ko nang ilagay kagad sa smoothie. Okay? Ano pang gulay ang pwede? Basta yung luto. Huwag muna pong magsalad-salad. Tapos, damihan yung gulay. Kunyari, nung isang araw, ako naman kasi hindi ako nakakimo. Kumain ako ng, ano ba yung inulam ko? Nakalimutan ko yung inulam ko. Pusit. So, kumain ako ng maraming paypay, maraming dahon ng romaine lettuce. Tapos kumain ako ng hinislice na cucumber. Alam nyo, ang ganda niya sa tiyan, Magandang effect niya kapag talaga, ang ganda ng tummy traffic. Ang ganda kasi ang dami kong nakain na gulay. Kumpara doon sa kinain ko na meat, yun nga, pusit, ang dami kong nakain na gulay. Okay? So, maganda kumain tayo ng gulay. Mga kapatid, ipinamamanhig ko, wag lagi yung mga nakasanayan natin na gulay na okay din naman yon, pero kung pwede, wag lagang-laga. Okay, wag lagang-laga. Kumain tayo ng kalabasa dahil may protein ng kalabasa.
Sitaw, maganda yan. Sibuyas, dagdagan ng bawang, dagdagan ng luya pag magluluto. Basta kailangan luto. Okay? Tapos po, kumain din tayo nung, ano pa ba? Kung kakain tayo ng kangkong, di luto. Okay? Huwag po lagang-laga talaga. Nawawala na yung vitamins eh. Wala namang laban yung kangkong eh. I-dip mo lang ng saglit. At saka, ang tip natin dyan, kung magluluto ka, kunyari sinigang, lutuin mo muna yung buong sinigang. Ang gulay, nilalagay yan sa huli. Actually, hugasan nyo mabuti yung gulay. Pwede nga pong yung gulay, paglagay nyo sa mangkok, di may mangkok. Ando na yung gulay na, kunyari, dahon. Ando na yung kangkong. Lalagay nyo yung kumukulong sabaw. Ilagay nyo na dun. What am I trying to say? Okay, eto yung mangkok. Ilagay nyo na po doon yung dahon, yung kangkong na hinugasan nyo. And then, salukan nyo na ng sabaw. Buhusan nyo na ng sabaw or salinan nyo na ng sabaw. O, doon na siya maluluto. Para hindi lagang-laga yung gulay. Hindi lagang-laga. Malunggay. Maganda ang malunggay. Saluyot. At saka po, hindi natin kailangan lagi yung sikat na magpa-partner. Kunyari, ang munggo usually pinapartneran natin ng dahon ng malunggay. Dahon ng ampalaya, right? Masarap yun. Alam niyo bang kumain ako ng atay dati? Ang pinartner ko, dahon ng ampalaya. Pinapakula yung dahon ng ampalaya. Inistim ko yata ng konti or not even. O inistim ko lang ng konti. O, diba? Tapos kung magtitinola, dahon ng sili, kakapiraso. Lagyan ng marami, sayote. O dilagyan na po yan ng maraming broccoli. Hindi kailangan natin, hindi naman tayo, wala namang batas na bawal maglagay ng broccoli sa tinola. You power up your food. Importante, masustansya yung gulay, huwag lagang-laga, nahugasan naman na mabuti, babad nyo na lang. Ang tips sa broccoli nga po pala, ibabad nyo yan sa tubig na may suka para kung may mga chevers yan, lalabas. Tubig na may suka na may baking soda, lumalabas. In case, okay? In case meron lalabas. Saka mga cauliflower, ganun. See, pwede po yun. Okay. So, yun po yung mga pwede nating kainin. Ano pa? Gulay. Basta luto. Huwag lagan-laga, malinis at luto. Huwag munang magsalalad. Huwag munang mag-fresh. Okay. Ano pa? Maliban, kanin. Natakot sa sugar. Okay. Ako po ngayon, pinapakain sa akin ng Dr. White Rice because I need to gain weight. Mababa yung BMI ko. Sobrang payat ko ngayon. Siguro dahil nag-detox ako ng napakatagalan. Nag-detox kasi ako ng 14 sessions every 3 days. Ang payat ko, ang baba ng BMI. Ang ginagawa ko nito, may timbangan ako. Ayan yan, hindi yan pantay. Para pa ganyan dito, 100 grams na rice. White rice. Okay, pinapakain ako white rice. Pwede naman po kayo mag-brown rice, white rice. Aralin nyo na kung paano lutuin ng brown rice. Kung anong gusto nyo. Huwag lang mag-abuso. 100 grams, pwede naman po. Kung walang diabetes or walang ibang problema at hindi naman binawalan ng doktor, huwag pong matakot kumain ng kanin. Sometimes, ang 100 grams, it won't hurt. Kung nagigilty po kayo sa 100 grams, di bawasan ng konti. Again, sometimes the problem is not the food, it's the attitude. Ako po, isang problema ko, nag-overeat ako. Malakas po talaga ang kumain. Okay? So, pwede pong mag-rice, pero para yung busog natin, ang ginagawa ko, inuunahan ko na talaga ng gulay. Bakit? Para yung gulay talaga una kong kinakain. Makagawa na ng protective mesh sa upper intestines para pag kumain ako ng kanin, hindi na siya yung glucose, hindi na makakadiretso ng agad-agad sa bloodstream. Meron ng harang na gulay. Para-paraan. May po yan, may pag-aaral po yan. Nasa libro po yan na Glucose Revolution. Okay? Basahin niyo po yun. Alright. Ngayon, ano pa yung pwede? Yogurt. Pasteurized yogurt pwede, mahalaga, gawa sa pasteurized milk. Ano ba yung pasteurization? Kasi nga dumaan sa apoy, ay nag-aalis, okay, ng mga mapanganib na bakterya na maaring magdulot ng sakit. Okay? Kaya mas ligtas itong kainin para sa mga immunocompromised na pasyente. Probiotic yogurt, may cultures or probiotics at maaring makatulong sa digestive health ng at immune function. Ang mga probiotics ay good bacteria na tumutulong sa gut health at maaaring maging pakinabang lalo na sa mga on chemo.
Avoid unpasteurized yogurt. Okay, yung mga hilaw. Hindi dumaan sa proseso ng pasteurization. Okay, pasteurization. Apoy na sabi ko. Dapat iwasan dahil maaari magdala ito ng panganib na bakterya tulad ng Listeria, E. coli, or Salmonella. And then iwasan din yung mga low sugar, yung mga additive free. Kasi, mas mainam na, yung, ang tawag mo dito yung, hindi, kumuha ng ng low sugar na yogurt. Okay. At additive free. Ano ba yung low sugar? Ganito ang bilangan niyan. Pagka 4 grams, isang kutsarita yan. So, kapag nakalagay sa yogurt mo is 20 grams. 20 grams yung nakalagay na sugar. 20 grams yung nakalagay na sugar. Ibig sabihin, 4 kutsarita yan na 4 na kutsarita na asukal. Ang dami masyado. So, wag na yun. Okay? Again, sa lahat ng ito, maganda pa rin magtanong sa doktor. Okay? Parang importante kumain. Stick with the basic. Kanin, ulam, gulay, luto lahat. Prutas, kailangan balatan. Okay, yun lang. Simple. Huwag magpagutom ha. Pag nagutom, nakakapanghina ng katawan. Nakaka-apekto sa mental health. O, tapos, madadown na tayo. Pag nadadown, ayaw nang lumaban. Ayaw nang pumila sa pagkuha ng guarantee letter. Wala, diba? Madadown tayo. So, kailangan, alam natin na, hindi naman lahat, bawal-bawal. May mga pwedeng kainin. Okay? And again, abangan nyo po. Abangan nyo po ang mga announcement natin. Magkakaroon tayo ng major project na may kinalaman sa pagkain for all of us, cancer warriors and survivors. And syempre, meron tayong dalawa to major projects na to. Basta abangan nyo po ang mga announcements natin. Kasi ang goal natin is, habang nagpapagaling tayo, nagpapagamot, ay nakakakain tayo ng masusustansyang pagkain na hindi tayo takot na bawal to. Ang dami na lang bawal. Kailangan natin kumain. Ayaw natin magutom. Okay? So, abangan nyo po yung mga announcements natin, ha? Okay. And, if you want a guide, asan yung guide natin? Listahan ng mga pagkain na maganda for cancer warriors and survivors, meron dito sa librong ito. Okay. Merong page dito na nakadevote talaga sa pagkain. Ginawa ko ito para kasi marami po nagtatanong, ano ba? At nakakategory, gulay, prutas, karne, nuts, seeds, meron dito. Okay? And if you want to avail of this book, if you want the e-book, especially sa mga OFWs na kapatid, message me on Facebook. If you want the hard copy, sa Shopee meron. Okay? Lalagay ko yung link sa description box. Okay? So, maraming salamat po. Ayan ha, kumain ha. Huwag magpagutom. Pag nagutom, manghihinang katawan, tsaka nakakapangit, okay? So, kain lang po tayo. And i-share nyo po tong video na to sa inyong mga support groups, sa inyong mga ka-breast friends, sa inyong mga page. Pwede nyo pong i-share para makita rin nila ito yung mga options na mga pwede natin kainin. Okay? Sige po, God bless you all. Stay safe. Keep on praying. And don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang day. Bye-bye.